Mga kapatid, nagulat tayong lahat at nagulat ang napakarami nung nagkaroon ng prayer rally dati doon sa Davao, no? Kamakailan lang 'yon kung saan ay inakusahan ni dating President Duterte si PBBM na bangag, no? Naalala ninyo 'yun mga tol. At napakaraming DDS vlogger ang talagang sumakay doon mga tol at talagang alam niyo na, napakinggan natin sila at napanood sila. Pero ngayon sa pagkakataong 'to mga tol, ay tila binabawi 'no ni dating President Duterte ang kanyang akusasyon. At sinasabi niya na wala daw siyang sinabing gano'n mga tol. Eto mga kapatid, panonoorin natin 'to mula sa UNTV News, itong balitang 'to. Ito, ex-President Duterte binawi ang akusasyon na drug addict daw 'no si Pangulong Marcos Jr. So alamin natin 'to mga tol, bigyan natin ng reaction video and commentary. Bago 'yan, syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa UNTV News at kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, partikular sa mga balitang ganito na may kinalaman sa ating bansa, sa West Philippine Sea, syempre mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga ganito tayong reaction video. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to. May drug addict tayo na presidente. Buti sana kung hindi na videohan mga tol no? Buti sana kung hindi na media. Sa isang talumpati sa prayer rally sa Davao City, tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na drug addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ng dating Pangulo si Marcos na bangag at sinabing alam ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol rito. That's why 'Di ba naalala ninyo, ilang beses din gumawa si Attorney Harry Roque ng video tungkol sa ganito mga tol at pwede pa nga daw ika-impeach no ni PBBM mga tol. At mayroon pang mga DDS vlogger ang talagang nag-vlog din tungkol dito sa balitang 'to. Paano ngayon 'yan? No? Binabawi na ni Bossing. Yan ang mahirap doon mga tol, no? sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Palakpakan ng mga DDS dyan. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. Dagdag ng dating Pangulo, nakasama ang pangalan ni Pangulong Marcos sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at aniya iniingatan niya ito dahil silang dalawa ay magkaibigan o magkakilala. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Which is itong bagay na to may mga tol, itinanggi na no, itinanggi na yan nung nakaraan pa. So tapos na tong issue to mga tol 'di ba? Hinahamon pa nga ng mga DDS vloggers si PBBM na patunayan, pati si Attorney Harry Roque. Alam ko napanood niya na rin 'yun 'Di ba? Kailangan patunayan, may mga ganyan-ganyan pa. 'Di ba? May ibang mga vlogger pa nga sinasabi. Yung fentanyl, nireseta naman 'yun. Yung cocaine, sino nagreseta? 'Di ba? May mga ganon-ganon pa tayo napapanood mga tol. So paano yan mga tol, no? Binabawi na ngayon. Hindi pa natin napapanood yung actual na pagbawi, no? Hintayin natin, no? Tuloy muna natin tong balita. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Ngunit sa isang panayam Ayan na. kahapon kay dating Pangulong Duterte, ay nilinaw niya na wala siyang sinabing adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, Nagtawanan na yung mga media mga tol. Kasi ang daming nakapanood nun mga tol Talagang pinag-usapan yung sa social media mga kapatid. 'Di ba? Nagawan din na rin natin to ng reaction video mga tol Saksi tayong lahat doon mga tol 'Di ba? Yan nga kakapanood pa nga lang natin kani-kanina lang 'di ba? Kung paano siya sumisigaw doon mga tol. wala akong sinabi na gano'n. Mama,
You have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Wala daw siya sinabing addict mga tol. Balikan nga natin kanina yung video mga tol. Dito banda yan eh, dito banda yon. Kasi bangag nga sinabi niya mga tol eh, bangag eh. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Hindi na siguro kompleto tong ano eh. Basta may sinabi siya dun sa Davao mga tol. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo. Dagdag ng dating Pangulo na kasama ang pangalan ni Pangulo Di ba sumigaw pa nga siya, may addict tayong presidente. Sabi niya ganun mga tol. Napanood naman ninyong lahat yun eh. Pero ito ngayon, wala naman daw siyang sinabi mga tol. Hindi natin alam kung paano to lilinawin ang kanyang mga tagapagsalita. Pero kahit naman noon pa mga tol, nung president pa si Pangulong Duterte mga tol, ay may mga pahayag na siyang sinasabi tapos babawiin. Tapos ang mag-e-explain ngayon nun si Harry Roque, si Attorney Panelo, ay ipapaliwanag nila 'yon mga tol, 'di ba? Pati yung mga syempre sobrang solid na mga vlogger, ipapaliwanag na rin nila 'yan mga tol. After nilang sakyan at after nilang banatan si PBBM tungkol dun sa coke at saka sa pulburon mga tol, pagkatapos niyan ipapaliwanag mo ulit nila 'yan mga tol. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ayon pa kay ex-President Duterte, maaaring nagtitake ng gamot si Pangulong Marcos gaya ng antibiotic o aspirin na tinatawag ring drugs pero hindi aniya ito addict. Sa mga Kung antibiotic at saka aspirin, di ba nire-reseta rin yun? Bakit tinitira ng mga DDS vlogger yun nakaraan, di ba? Bakit tinitira nila yun? Di ba nire-reseta rin yun? Saka, bakit mo sasabihing bangag? Di ba? At bakit kailangan pa mapasama sa listahan ng PIDEA? Kung antibiotic at aspirin lang naman ang tinitake niya. Di ba napakalinaw ng video nung kanina, di ba? Pinakitaan ako ng ebidensya na ganyan, kasama ang pangalan mo. 'Di ba napakalinaw nun mga tol. Well, alam naman natin 'yan, talagang pagtatakpan na 'yan at imamatwid na 'yan ng mga todo supporter ni Digong mga tol. Hindi tayo anti-Digong mga tol. Ang ayaw lang natin mga tol, imbis na kasi umunlad ang Pilipinas dahil sa pagkakaisa, nasisira dahil sa mga ganitong pananalita na bandang huli hindi rin naman pala paninindigan, babawiin din. Kaso the damage has been done kung tawagin nga, di ba? Napakarami natin problema mga tol eh. Lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea, sa payang kahirapan, di ba? nakaraan ay may ganitong pagkakataon na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawi ng kanyang pahayag tungkol sa isang usapin. Isa na rito ang tungkol sa di pagpasa ni dating DENR Secretary Gina Lopez sa Commission on Appointment na umano'y na impluwensyahan ng pera. Ngunit nilinaw ng dating Pangulo na may nang impluwensya lang at hindi ibig sabihin na nagkaabutan ng pera. Sa kabilang banda ay ganito rin ang ginawa ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol sa inalis na ngayong mensahe niya sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni VP Sara na hindi niya intensyon na mag-issue ng statement para sa anniversary ng EDSA People Power. Aniya nananatili ang kanyang posisyon noong 2017 kung saan sinabi nito na hindi umano niya nauunawaan kung bakit ang nasabing revolusyon ay naging standard definition ng paglaya ng ating bayan. Okay. Kontra ito sa burado ng post sa mga social media page ng Vice Presidente na hinikayat ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na pahalagahan ang tunay na diwa ng EDSA at ipaglaban kung ano ang tama. Yung mga ganyan kasi mga post, hindi mo alam kung
nararapat bang communication? Kasi malabo mga tol na sa loob ng 2 araw biglang magbabago yung posisyon mo. Sa loob ng 2 araw, siguro mga tol may pagkakamali rito yung mga admin, 'di ba? Nagpo-post sila ng mga ganyan, mga kapatid, 'no? Hindi naman siguro si VP Sara yung mismong nakaupo dun para mag-post ng ganyang Facebook, 'di ba? Pero siyempre meron niyang, pahintulot at meron niyang pagbasa mula sa kanya. Siguro sa sobrang busy, sige post niyo na 'yan. Hindi niya na binasa kung ano, tapos kung kailan naka-post na bilang nabasa niya, hindi mali 'to, burahin 'yan. 'Di ba, eto ang stand ko, oh. Well, hindi natin alam 'yun, yun lang sa palagay ko. Pero yung mga ganitong pagbawi nga mga tol, 'di ba, ay, nakakasira talaga 'yan ng image. Pero etong kay VP Sara puwede pang maituwid kasi wala naman siyang video na sinabi niyang ganito tapos after 2 days babawiin niya na siya rin mismo. Unlike mismo sa tatay niya mga tol, na yun talaga, 'di ba? Siya mismo yung nagsalita dun sa una, tapos siya pa rin yung nagsasalita rito sa pangalawa na binabawi niya. So magkaiba naman dito sa kay VP Sara. Hindi dahil sa pinagtatanggol natin mga kapatid si VP Sara, pero to be fair lang, 'no, to be fair. So mahirap nga naman talaga yung mga ganyan. Tapos sasakyan pa ng iba, lalong nagkakaroon ng away-away sa mga magkabilang panig, magkabilang supporters mga tol. Tapos bandang huli babawiin din pala. Eh paano yung mga supporters na nagwala na sa social media na sinakyan na yung sinigaw dati rito ni Digong na bangag, mga ganyan-ganyan, sinakyan na nila. O paano yan, binawi, wala naman daw sinabing gano'n, 'di ba? Puwedeng gumagamit daw ng gamot talaga pero hindi addict mga kapatid. Wala, nasabit na nasabi na, 'di ba? So ikaw, Tulad ni Resina, ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo rito? But again mga kapatid, bibihira tayo mag-reaksyon tungkol sa mga politika. Eto lang 'no, nakita lang natin ngayon. Kaya binigyan natin 'to ng reaction video. Mas maganda mag-focus na lang tayo mga tol sa problema talagang kinakaharap natin ngayon, sa kahirapan, sa kagutuman at siyempre 'no, sa pang-aagaw ng China dito sa ating soberanya. No, okay naman dati si President Duterte no siya pa yung namumuno, medyo sumablay lang talaga siya sa pakikipagtropahan dito sa China. So tapos na 'yon, binigyan lang natin 'to ng reaction video at sana naman yung mga magkakabilang panig, magkakalabang panig, magkasundo na kayo, wala naman palang katotohanan 'yan. So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Showbal D. Peace out.